Magandang umaga po sa inyong lahat. Paalala bago magsimula ang banal na misa, batay sa ipinatutupad na patakaran ng IATF, ang mga sumusunod ay dapat sundin para sa kapakanan at kaligtasan ng lahat. Mainam na ang mga bata, 15 taon pababa, ay namumulat sa pagsisimba, ngunit para sa kanilang kaligtasan ay hinihikayat namin na kayo'y manatili na lamang sa inyong tahanan. Mayroon pong live streaming sa Facebook ang lahat ng misa sa madaling araw ng simbang gabi. Magdala ang lahat ng magsisimba ng alkohol, maglagay nito kada 15 minuto. Kailangang magsuot ng face shield at face mask sa loob at labas ng simbahan. Hindi po papapasukin sa loob ng simbahan ng walang face mask at face shield. Bawal po ang magpicture sa loob ng simbahan, lalo na po ang pagpo-post nito sa Facebook. Sa pagtanggap ng banal na komunyon ay kailangang mag-alkohol. Tanggapin ang sacred host, katawan ni Kristo, ng kaliwang kamay, takpan ng kanang kamay at pagdating sa ating upuan, saka pa lamang niyo ito isusubo. Ang lahat ng magsisimba ay kailangang magsulat sa stub na ipamimigay at ito ay ihulog sa isang kahon bago pumasok sa loob ng simbahan. Kung maaari ay magdala ng sariling ballpen. Maaari rin na sa bahay pa lang ay sulat ninyo sa kapirasong papel ang inyong pagkakakilanlan, gaya ng pangalan, address at telephone number, at ito ay iaabot ninyo sa may entrance o bungad ng simbahan. Bawal po ang pumasok o dumaan sa gilid na pintuan ng simbahan at iwasan po ang mamili ng upuan. Sumunod po sa numbering na nakasulat sa stub. Magalang po tayong sumunod sa mga health protocols gaya ng physical distancing, pag-fill up ng stub, pagsusuot ng face shield at face mask, paglalagay ng alkohol, huwag na pong lumabas ng bahay kung may lagnat, ubo at sipon. Maging mapagmalasakit po tayo sa kapakanan ng ating kapwa mananampalataya. Bida ang may disiplina, solusyon sa COVID-19. Maraming salamat po. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin na sumusunod na pagsamo. Ang pasasalamat ni Noel and Gloria Kakanindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Carriaga and family, Paul Ramos and family, Elihia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Pabian, Angel and Sheila Cruz and family, Rodel and Rowena Mendoza, Jimmy and Malu de Guzman and family, Eddie and Weng Mendoza, Lucy Pabian and family, Jason de la Cruz and family, Eli Pabian, Kim de la Cruz, Fred de Vera. Para sa natatanging kahilingan ni San Pablo family, Inang Rosa and family, Mile and Linda Rosales, Pabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Ginalyn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Carriaga, Kathleen de la Cruz, Gary Maningas, Hill St. John Yap. Para sa nagdiriwang ng kaarawan, Luceria Santos, Rolando de la Cruz. Para sa maagang pagaling, Nina Leonila de la Cruz, Ruben Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Bencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rupo Gulinao, Ricardo Empit, Rita Enchedora, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Ligaya Bernardo, Sophia Claire Hermar. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito, Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Zenaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilo, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisha, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Federico, Cecinando, Librado, Cecinando, Marcos, Regino Jr., Arsenio, Graciela. Isama rin po sa ating panalangin ang Angel and Sheila Cruz and family, Rodel and Rowena Mendoza, Jimmy and Malu de Guzman and family, Eddie and Weng Mendoza, Lucy Pabian and family, Jason de la Cruz and family, Eli Pabian and Kim de la Cruz. Isama rin natin ang kagalingan ni Ligaya
Berdonado, and Pinky Jones. Ngayon po ay 20 na Disyembre, ika-4 na linggo sa panahon ng pagdating. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Si Maria ang ulirang halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Turo ng simbahan. Di tayo pababayaan ng mahal na Birhen. Malapit na ang mahal na araw. Kapansin-pansin sa ating paraan ng pananalita kung paano natin malayang ipinagpapalit ang salitang banal sa mahal. Sa atin, hindi magkaiba ang kahulugan ng dalawa. Mahal ang banal, banal ang mahal. Mahal ang turing natin sa banal, dahil kaya mahal ang tawag natin sa mga bagay na namumukod-tangi, kakaiba, di mumurahin, mahalaga. Mahal din ang tawag natin sa mga taong may malalim na kaugnayan sa buhay natin at pinahahalagahan natin. Sa isang banda, masasabing ipinahihiwatig lamang nito na ang kabanalan ay itinuturing nating kayamanan, kaya mahal. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagsimbang gabi, halina't pagnilayan natin ang kaloob ng pananampalataya at ibahagi natin ito sa iba. Pasalamatan natin ang Diyos sa 500 taon ng pagbibiyaya sa ating bansa. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. May kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Puri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, salamatan ka namin, dakilang aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, kasamang mga
sa kadakilaan ng Diyos amin. Puri sa Diyos. Paitasan. Puri sa Diyos. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Ama na makapangyarihan, kasihan mo kami sa iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpakasakit, pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon ang pagsibol ng isang sangang matuwid mula sa lahi ni David na mamamahala ng buong karunungan at katarungan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng mga hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Salmo, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos.
Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang kanyang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, ating matutunghayan ang awit ng papuri sa pagbubunyag ng mabuting balita, ang Panginoong Hesus sa mga hentil. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalipa kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iuukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Isang dalaga ng ngalay, Maria. Siya nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kanilang dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Naglumihan si Maria sa gayong pangusap. Naisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, at siya tawagin mong Jesus. Maging dakila siya, tawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa kanyang Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong akidalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam na lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At kaya nabuhan ang kanyang pagdalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good all the time.
Palakpakan natin ang Panginoon at sa inyo po mga nanonood ng misang ito, sa inyong mga flat screen, so smart TV, smartphone at iba pa mga social media account. Tayo pinasa ikalimang araw na ng ating simbang gabi upang ipakita sa atin sa kabila ng mga iba't ibang hamon ng buhay. Sa lahat ng ito, pinapakita sa akin at sa atin na walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa taon na ito nalilipas, iba't ibang hamon po ang ating pinagdaanan. Pero hingin natin ang panalangin ng Bihireng Maria na ating ina na sa lahat ng kagulumihanan at katanungan kung bakit nangyari ang lahat ng ito sa atin, may isang Diyos pa rin na hindi nahadlangan ang lahat ng ito. Hindi kayang hadlangan ang lahat ng ito, ang kalooban at ang kagustuhan ng Diyos, upang ang Diyos, ang anak ng Diyos ay magkatawang tao para sa ating lahat. Kung tayo po ay nandito ay ngayon po ika-4 na linggo na ng Adbyento at sa darating pong Biyernes ay pagdiriwang na po natin ang Kapaskuhan, ang dakilang pag-ibig, ang dakilang pagmamahal ng Diyos. At atin pong narin sa salisay na ito ang kasaysayan ng pagdalaw ng Anghel Gabriel upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pagpili niya sa isang babae, ang pangalan ay si Maria. Kaya po sabi rito matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Naglumihan na si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya tawagin yung mga Jesus. Maging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakilanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayong akidalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa Espiritu Santo at iliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kahit manani pa ang anak mo, tatawag anak ng Diyos. Tatanda mo yung kamag-anak si Elizabeth, anong lahat na siya baog. Ngunit sa iglesia, sa kabila ng kanyang katandaan, at kainan buwan ng kanyang pagdalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Pananalig. May mga pinagdaanan tayong problema, akala di natin malalampasan. Ngayon, panahon tayo ng pandemic, magsasampung buwan na po yata, patakbo na tayo sa 10 buwan ng pandemic na ito. Pero sa kabila ng iba't ibang pagsubok na dumaan sa atin, ito po tayo, patuloy pa rin nananalig, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Lahat sa Kanya ay posible. Kung sa tingin ng iba ay imposible, sa paningin ng Diyos, ito ay posibleng posible. Naalala ko nung bago akong pari, na-assign po ko dyan sa Divine Mercy. At hindi ko makalimutan ng isang sick call ko po dyan sa may BMG Hospital, dyan sa Metro Bukawi. Pinuntahan ko, dinala po ko sa ICU para pahinalangin sa isang nanay. Siya po ay mahina na talaga. Kumbaga, sa dami ng aparato na nakakabit sa kanya, parang huling sandali na niya yon. At pagkatapos yung pahinalangis at ipagdasal namin ng mga ilang kamag-anak niya doon, mahina ang kanyang boses na kanyang sinabi sa akin, Father, alam mo, gusto ko kinakanta sa simbahan natin yung alam ko may magagawa ang Diyos. Na sa tingin niya, may magagawa pa ang Diyos sa kanyang buhay. Pero sa tingin ko, baka oras na niya. Pagkaraan po ng ilang sandali ay hinatid na po ako sa simbahan ng Divine Mercy. At pagkaraan ng ilang linggo, isang araw ng linggo, pagkatapos ko magmisa ng 10:30 Mass, may lumapit sa akin isang lalaki, sabi, Father,
nandiyan po sa simbahan si nanay, gusto pong mangumpisan. At pinuntahan ko po yung nanay na to. At ako'y nagulat kasi yung nanay na pinahiram ko ng langis doon sa ospital at yung nanay na nakaupo doon sa may upuan ay isa. May nagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Marami mga pangyayari na tinaningan ng buhay, sinabi ng ganito na lang ang kanyang buhay, o sinabi ng doktor na hanggang doon na lang, o imposible. Pero walang imposible sa Diyos. Anong sabi sa ating binasang ebanghelyo? Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa taong nananalig, sa taong nagtitiwala, sa taong humahawak, sa taong nagpapahawak sa Panginoon. Naalala ko, may mag-asawang sinabi na ng doktor na hindi sila pwede magkaanak. Imposible. Kasi may depresya yung babae, may depresya din yun sa lalaki. Pero sila'y nanalig, nagtiwala. Pagkaraan 5 taong pananalig sa kanilang pagsasayaw sa Ubando, Antipolo, Santa Elena, yung imposible sa tingin ng marami at ng mga sansiyensya, sila po'y pinagkalooban ng mga anak. 5 anak po ang kailang niluwal. Sunod-sunod pa nga po. At isang anak nila ay binigyan ng biyaya na maging pari at naging pari naman po. At kaya ko po ito nalaman kasi ako po yung paring iyon na tinawag ng Diyos. Sila po ang aking mga magulang. Nakatutuwa na ibahagi ang mga itong mga faith experience kasi pinapatunayan lamang na may isang Diyos at sa Kanya lahat ay may mapangyayari. Nung nasa ampunan po ako sa Bethlehem, may mag-asawa doon dumalaw. Sinama nung accountant namin, si Audi Villarisa po yata apelido niya. Sila po ay nandoon at sabi ko, wala silang matagal na anak. Ay nataon sila ng anak. 2016 po yun. At sa baba, binalis ko lang sila. Pinag-pray na sana sila yung magkaanak. Sabi ko pa nga, next year, magpapabinyag na sila. Aba, nangyari po yun. 2016 ko sila pinag-pray, 2017 po, nagpunta po sila dito, nag-picture pa nga po kami. Meron na silang baby. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan nyo ngayong panahon ng pandemic. Hindi ko alam kung ano yung mga matiting hamon sa inyo bilang naglilingkod sa Diyos. Bilang nagsisimba, ngayon nagpapasyam kayo, nakakalimang araw na tayo. Hindi ko man nalaman lahat ng iyan. At paano ko malalaman? Pero alam to ng Diyos. Alam to ng Panginoon. Sana katulad ng Biring Maria, patuloy kang manalig. Sana katulad ng Biring Maria, sa iyong pananampalataya, lahat ay mapangyayari. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Magtiwala ka lang. Hawak lang sa ating Panginoon. Mahal na Biring Maria, aming nanay sa langit, panalangin mo kami na makatulad mo, kami rin ay magtiwala, manalig sa Diyos na walang hindi mapangyayari sa Kanya. Amen. God is good all the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Tamerang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa buhay at nangamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang lunas laban sa COVID-19 at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. May pisisinda ng ikapat na kandila ng Adbyento sa paghanda sa pagdating ng Panginoon. Kasama ng pamilya Kati, tinataas natin ng bawat pamilya. Nawa sa Biyernes sa darating, ang Panginoon ay isisilang, hindi lang sa sapsaban, kundi isisilang sa ating mga puso. Ama, magintawang iyong walang hanggang salita ng italaga mo ng Birhen Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos
sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siya namamagitan, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay nga marapat kay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon. Ang pagsugod mo sa kayipay lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya pinanabikan ng mahalabing kanyang inang tunay sa kapaling Espiritong Banal, ang pagdanya nila sa Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayon pinaghandaan ng ngayong araw ng kanyang pagsilang, kami na nabig na nilubos na makaroon sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati nabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman nung matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig, pusapusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo at ng Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo panginapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Nanumoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin, ating awitin ang Ama namin. Sa langit ka, makit po tayong lahat. Ang ngalan mo mapasa amin, parian mo dito sa lupa, sa langit.
kanin. Tawarin mo kami. Pagpapatawad namin sala sa amin. Ulot sa tukso mo kami. Sala masama. Nini namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasatid sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinananabikan ng dakilang at papayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at pag-aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Iba'y kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan tumatawag sa atin. Itaas natin sa Kanya ating mga kahilingan at mapapalad tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama na mapagmahal, ang mapinagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay pagkamitin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsilud po ang lahat. Orasyo Imparata, kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. San Rafael Arcangel, San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Magsipo tayo para po sa ilang announcement. Bukas po ay Lunes, kulay yellow po ang suot natin para po sa ang yalay po ay imain ng Mama Mary para po sa mga nanay. Ang ihandog po ay creamer canned goods po, anak. Para po sa ating ayuda sa Pasko ng Pag-ibig. Sana po tayo magkaloob. Hindi mo po sa mga araw na to, pero sana po sa bago po dumating ang 27 ay makapagbigay po tayo para marami po tayo maibigay sa tayong pinagkalooban para magbahagi sa mga walang-wala, kapos na kapos. Tatayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagpalain kayo at inyong bumpamit ang kan ng mapagkalinga at mahabaging Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, pumayo tayo lalong nagmamahal, nananalig sa ating Panginoon katulad ng Birheng Maria. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.